nga rin naman sa matchup yun. Oo. Pero para lang meron kang decent na sagot. True. Yun lang din talaga yung existing option. And yung D-Roth, no, na-try ko na yung matchup na yun, hindi ako makapag-Abyssem Strike, hindi ako maka-ulti. Kasi kinakancel ako Dire-diretso paulit-ulit nung mga hinihila ni Tamus. Parang ano, makalumang Tigreal, na yung ganon ka ng ganon, yung parang hatak Oo. ka ng hatak sa Oo. sahig, pero hindi pa rin natutuloy. Hindi ako magtataka if first place na naman to ng AP Pred. Oo. Kasi again, very limited yung mga options na pwede mong gamitin. Even yung mga Khalid, yung mga Pakito, lugi sila sa tabs. And this might be the potential last game. Ayan na. Kapag nanalo ang AP Bren dito, ay magiging back-to-back champion ang Pilipinas. At napaka-importante ng drafting phase na to as we head on to game number 5. Ano bang may expect natin dito bukod na lang sa Thamos na nagiging flavor na nga ng seryeng ito? Labas na nila lahat ng lason, yung Harat, yung CW, yung Kadita, unless talaga nga hindi ibibigay. Pwedeng talagang gamitin ito ng Onyx Esports. Again, go back to the traditional signature picks for Onyx kasi doon talaga sila nagpa-perform. Very excellent players on their own rights. And ito na nga, kinuha na yung 1-1 ng Indonesia. Dahil tinanggal din kasi yung Nolan, yung Joy, pati na rin yung Guinevere, pero AP Bren going back to their comfort as well. Kabisado nila tong matchup ito, yung Claude versus the 1-1, and again, Kyle TZ on that Fredrin. And this Fredrin, ilang beses na natin nakita sa kamay ni Kyle Tizzy. Pero medyo kinakatakutan ko dito yung 1-1 ni Chewe. Isa ito sa mga naging pick talaga ni Chewe throughout his career na sabihin na natin gumagana para sa kanila. But this time around, after a performance, a superb performance coming in from Super Marco, parang ang hirap pantayan ng pinakita ni Super Marco in game number 4. Yeah, lalo pat alam mo may mga inventing counters, no? Now, Onyx Esports, ang ganda ng ginawa nila. They've secured the Minotaur versus the Claude and also yung Novaria. Panalo na kagad sa support matchup. And also, hindi ganun kalaking problema yung mga lalabas na late game picks mula sa AP Bren kasi lagi kang may constant pokes pagdating nga nung territorio ni Claude. Pero, one thing is for certain, AP Bren, pwede nilang kunin dito yung Valentina or yung Paramis. And I think yung Paramis magiging malaking problema against Onyx. For Onyx. Kasi yung presence ng 1-1 talaga malilimitahan sa team fight. So I think AP Bren, it's either the comfort, the Valentina, or yung Paramis flex. Yung Paramis pick para lang meron silang decent na answer versus the 1-1. But instead, go with the Arlot. Sabi nga naman ni Coach Bren, I'm a tactical coach. Either way, may makukuha ako second phase unless iban ng Onyx yung dalawang heroes na yun. And that would just mean na, again, mau-open yung thumbs And for AP Bren. this is still a flex pick, no? Coming in from AP Bren. One of the more popular flex picks na parehas magaling si Flap TZ and Ogwen. Kumbaga parang walang compromise. Both of them are really good on this Arlot, but going to the bans no Midnight. Ano ba ang mga pwede nating makitang tanggalin dito ng AP Bren? Pwede lang tanggalin yung Martis, yung Hayabusa, yung Baksha actually from Kyrie, pero knowing Onyx, they're not even thinking about like meta heroes right now siguro for Kyrie. Kailangan nila ng something nakakaiba dito, maybe the Hellcurt or the Leomord na pwedeng naman masusunod for Onyx. Kasi hindi sapat yung binibigay ng mga utility junglers para makapagbigay sila ng enough space for the 1-1, especially with the amount of aggression na pinapakita dito ng ngayon ng AP Bren. Uy, mukhang tatanggalin ng Onyx ang Fanny Ayaw sa malason. kamay ni Kyle TZ. Ayaw malason. Yeah. Isa ito sa mga ginamit din ng Onyx Indonesia back in MSC para bigyan ang ating mga representatives. Blacklist na yung binigyan ng Fanny nila. Binan yung dirot. We might see a thumbs on the second phase. Tapos baka pares nila ng Angela. Oo nga, no, kasi naging effective siya kanina. Well, sabi nga ni Midnight kanina, parang hindi pa nakakahanap talaga ng Sagot. pinakasolusyon. Boss. Naglagay ka kasi ng isang tanong na, isang problema na ang hirap solusyonan in a minute. Hindi lang yun. Bibigyan ko yun ng mas malaking problema. Ano? Super single target ang Onyx. Ayo. Kawawa sila sa Angela if di nila ibabanto. Super single, mala Valentine's ang galawan ng Onyx. Oh, they banned out the Khalid. AB Bren, They could. Angela, and then potentially a thumbs. And this is quite the spicy pickup coming in from AP Bren. Or thumbs na kagad kasi hindi naman pwede kunin yung Angela. Oo nga eh. Paano saan pa nila ilalagay yung Oo, Angela dyan, no? masasobrahan. Ito corner dito ang Onyx. Pwedeng Edith. Pero I'm really liking the price of the thumbs now kasi pwede niyang tikitan tong Minotaur. That's true. Palalambutin yung baka basically. Tsaka nare-reset din niya yung vengeance ng isang Arlot. Yes, itetenderes niya yan. Tapos mayroon pang biglang pantusok yung gagawing kebab. Yung baka dito ng Onyx Esports. I'm really liking the strat from AP Bren. Parang Even though pinag-iisipan talaga eh. hindi ganun kaganda yung hiligin pag inisip mo mabuti. Pero
with the level of execution na ginagawa ng AP Brand kanina, they have the capabilities of executing it against Onyx. Pero minsan, Never mind. okay. So, depende din sa mood. So, hindi na sila mag-a-Angela dito. Not unless, ay hindi, mahirap na. Pero ano yan comfort to kay Few, nilabas niya yung laban sa Novaria. So this is really just AP Brand showing na, okay, mas gusto namin yung well-rounded team fight, mas gusto namin yung may pang-cover kami kay Freddy in the early Oo. game. Kasi kapag Angela baka they might run into some problems kapag nilasan sila ng Onyx like with the Hellcat pick, mga stuff like that. Uy, wait Uy, lang. Hellcat. Kung titignan mo yung composition dito ng AP Brand, parang ito yung composition na kinambakan sila ng Onyx nung Game 1 na nagkita sila. Yung 15k Oo nga, gold lead. no. Yung may Claude, yung may Lilia. Eh kung lalagyan mo ng Tigreal yan, tapos yung pa yung pag-championin mo. Oh. Nako. Okay, kinuha yung XP. Statement yun. Oo, back siya talaga. Gwen, play the Arlot. I'm really lagging the thumbs here. Kahit may back siya. Chance na to, no? Kahit anong mangyari. Hindi naman. Ay, hindi. Feeling ko- Pero yun yung maganda. Kahit feeling anong ko- mangyari. Feeling ko pwede pa rin Binalik naman. yung kahit Pwede pa rin anong naman yung mangyari. Yuzong. Oo. Yuzong ni Flap. It's still a possibility. Thumbs, Feeling ko mag-Yuzhong. Yuzong, Edith. Or Ang kung dami XP, kung XP Arlot na talaga Kahit ito, ano actually. kunin na nila yung Florin. The Florin pick. Isa sa mga pinaka-controversial na napipick ng AP Brand. Pero kung icha-champion naman nila, bakit hindi? Bakit hindi? Super single target ng Onyx, mind you. Oo, parang if ever na biglain sila dito ng AP Brand, mahihirapan sila. Kaya kailangan mauna sila doon. Okay, never mind. And the Grok. Grok? Kanino kay Flap TZ? Hindi. Hindi. Joke lang. Go, Gwen. Nasobrahan tayo sa flex mag-isip. Oo. Joke lang. And Arlot pala. this is it. Philippines is one game away from securing their 4th World Championship. At pwede itong harangin ng Onyx Indonesia. Yeah, and I think they have a good chance. Medyo napapayatan ako doon sa early game ng AP Brand considering na ang kasabayan ni Grok dito is yung Lilia. Although malakas yung pang-cover ng mga bushes, pang-check ng mga vision. Pero when it comes to like actual skirmishes, pagre-relay sila doon sa mistakes ng Onyx and of course yung tapang technical TZ, which is proven himself to be a very, very, very confident jungler. And yung presence din ni Arlot. Pero what I'm considering here is kapag na-micro sila ng 1-1 and makakuha ng konting momentum Onyx, they might just snowball out of control. Yeah, the 1-1. Nakita natin yan from last game kung saan nakapag-snowball out of control din Nga si Super pala. Marco. At ngayon pwede itong gayahin ni Chewe in this crucial game number 5. Isa na lang talaga ay panalo na ang AP Brand pero hindi basta-bastang susuko ang Onyx Esports. Alam natin na bawal talagang maliitin dahil isang pagkakamali lang ang kailangan nila. Oo, pero makikita natin ngayon na para sa side ng ng AP Brand na si Open manggugol agad. So pinaretry agad. At saka yung mga ganitong moments na medyo napipigilan yung rotation ni Kyrie. Parang nag-iiba, pwede siyang puntahan dito. Pero si Open yata ang bibigyan. Baka mga first blood yata. Oh! Dito mama, naramdaman ni Yun lang, Master boss. Open. Yun lang, boss! Minaster ka, susi ka lang! Panis! Minaster ka ni Ogwen, Kiboy! Lumipula bigla eh. Susi ka lang, boy! Ogwen with the sexy moves. Biruin mo kumembot na iwasan Uy! yung Star Shatter. And that could have been the first blood para sa side ng Onyx Philippines. Onyx Indonesia. Nasobra na ako ng baya. Sorry na. Oh, Pati sorry, Onyx guys. inangkin ko na. Sorry guys. To be fair, yung unang attendance si Kyrie, it was with Onyx PH. Aya. Still has played with the Onyx banner since M3. Pero right now, he is again in front of the Filipinos, AP Bren. I think in this game, again, mataas ang chance ng Onyx para kunin tong game ito. Pero with the confidence that we've been seeing from AP Bren, baka mataas talaga ang chance na maitawid nila ito sa late game and allow again Super Marco to carry with this Claude. Iba din kasi ang timpla ng momentum in this series. Nakita natin yan, the first time na nagkita ang dalawang kupunan kung saan lamang na sana ang AP Bren. Pero biglang nakalamang ang Onyx at nagtuloy-tuloy na. And this might just be the case para sa series na to. Imagine mo, pag nanalo si si Few, tsaka si Flap TZ, they will hold the highest amount of the highest win rate of a Grand Finals MC kasi 100% sila if mananalo sila dito against Onyx. Oo nga pala kasi nung last time, nasa brand din sila M2. So, tingnan natin ngayon. Sa may bottom lane, by the way, ay si Boots ang magiging target nila. So, the typical rotation for both. Ang difference nga lang kasi game 1, 2, 3. So, parang aggressive ng lahat. Ngayon nagiging maingat, pero si Flap TZ, ang isa sa mga nagiging aggressive para dito sa ating laban. Pero pag suntok, pero Kyle TZ pa rin ang makakasecure. Ito na yung Astral Echo. Kiboy! Si Kiboy may Kiboy! iwan doon. Wala na Kiboy! kasama. And look at Kiboy.
Kiboy, pinainit, pinakulo ang baka and Ho- first blood in Ho- Bren. Huli, Kiboy! Kanina ka pa, bossing! Nung last game ka pang hinuhuli! Iba dito. Sabi nga, kailangan natin mataan kung nasa si Kiboy. Si Ogwen, kanina pa check yung movements ni Kyrie. Again, hindi na naman makapaglaro ang Sky King ng Onyx Indonesia. Hindi siya umabot sa third take ng AP Bren. And this momentum again is really dangerous for Onyx kasi kilala natin si Super Marco all throughout the year. 2023, Claude ang naging timpla ng Wow! ng AP Bren. Super macro. And again, Kiboy! Lumalambot yung baka, Kiboy! inarangan yung baka. Kiboy! Hindi siya makalis. Pero yung alas sa ilalim ng tore si Kiboy ay mamamatay pa rin. Grabe naman yon sa ilalim ng tore! Huli, Kiboy! Nahuli ka na naman! Talagang si Ogwen binibigyan niya paulit-ulit! Kung ako si Kiboy, medyo maiilang na ako gumalaw eh. Master talaga ang galawan dito ni Ogwen and hindi nakikita ng Onyx yung kanilang susi para manalo dito. Nache-check lahat ng movements ng kanilang mga players. Si Boots nag-attempt kanina ng contest against AP Bren pero again, hindi sapat yung kanilang numbers noong time na yon. And this time around, AP Bren already ahead by 1K. Talagang nararamdaman na natin ang pressure ng hagupit ng AP Bren dito sa Onyx Indonesia. Sila na ngayon yung tinitignan natin bilang underdog sa matchup na to. Sobrang lupit naman itong statline nito. May nagbilang nung cast ng Star Shatter. Lahat no. Tapos may Nakakailang hit beses count. tumama. What? Grabe ni-review lahat ng mga games na pwedeng gamitin. Pwede pala yun. Lahat Yan ang ng mga sipag. replay. Ogwen. Si Ogwen nga lang yata dito. Okay, mapipilitan na umalis. Pero nga pala yung Grak merong pakpak kaya makakaalis. Ikaw nga ganun sa likod. Oh. Kyrie versus Kyle. Kyrie versus Kyle. Okay, Kyrie at saka si Flap TZ natagpuan. Si Kyle TZ HP. na dito rin, ginamit na ang Astral Echo. Oh, nagkabog. Here comes Alas the na ultimate agad naman coming in. dito, pero nga lang merong final stop. Kyle! Nakakakuha pa rin dito ng bagong. Boots ngayon, kailangan na tumakas pero si Kyrie ata ang uunahin nila. Kiboy nandun sa may gilid sa 3v1 at pinagsakan ng Appraiser's Wrath. That's going to be another kill. Pero mapapalitan si Ogwen ay babagsak din. It is a 1-for-1 pero ang pagong ay mapupunta sa AP Bren. Ginaya ni Suns tsaka ni Kyrie yung ginagawa ni Kyle tsaka ni Pew. Ang problema, hindi nag-sync yung timing ng Star Shatter into Retribution. Sinundot lang ni Kyle. Ginawang TZ Blade. Yung first kill ni Fredrin, tapos ni-retry niya yung turtle. Grabe si Few. Sabi natin dati, ang pang-zone out mo sa isang Lilia Innovaria. Pero sabi ng Lilia, kaya ko din i-zone out yung kagaya mo. Yan ang kapitan talaga ng AP Bren. Hindi magpapasindak sa pangalan, hindi yung papasindak sa hero. Basta kaya niyang i-zone out kung yun ang trabaho, kung yun ang shot call, 100% go for AP Bren. Wow, from Season 1 to Season 12 to M2 to M5. Oh, Si Boots Onyx. naman ata ang susugurin nila. Onyx. Saan ka pupunta, boy? Napapanigiran ka na nila! Kahit hanapin mo pa si Dora, hindi mo siya makikita! At parang ganun lang, tuloy-tuloy na bumabagsak ang mga katawan ng Onyx Indonesia. Pero mukhang si Ogwen naman ata ang kanilang bibigyan. Pero hindi magiging sapat ang mga stacks na ibabato dito ni Chewe. Oh, Kyrie. Again, talaga napapalibutan sila dito ng heroes ng AP Bren. The non-stop pressure, the relentless aggression, all for the sake na magkaroon lamang ng space si Super Marco. Pero itong mga aggression na to, pumapabor sa AP Bren. Hindi makapalag yung Onyx. Grabe si Kiboy na naman dito ang kukuha ng damage. Merong Astral Echo. And look at Ogwen and Kyle TZ. At Wow! grabe sumakay pa sa Cyclone Iris. Pero pang wild charge. Tapos nagamit pa yung Appraiser's Marco! Wrath. Marco! Super Marco ginamit na dito ang Blazing Duet. Pero sa may gitna, mamatay pala si Few sa kaway dito ni Boots. Huli ka na naman, Oh, Kiboy. Boots, At mukhang si Boots naman ata ang pagbibigyan dito ni Flap TZ. Pero 2K na ang gold lead ng AP Bren. Nako, yung may gitna pa nga yata dito ay gusto ng targetin pero hindi. Madedepensahan ni Boots. At look at Kyle TZ, talagang aurahan kung Levels saan. na naman. Naangatan na naman dito sa may purple buff. Hindi na naman yata palalaroin si Kyrie. Tignan mo naman yung pag-zone out dito kay Kyrie at hindi na naman makukuha ni Kyrie ang kanyang purple buff. O sinip niya yung retrimin. Iwan 185 pero hindi natukso yung back siya. They will try to go for the turtle pero AP Bren, gusto nila tumimpa dito. Kailangan mabilis dito na pagkuha ng turtle kung ikaw ang Onyx. Kaya naman There you go. successfully makukuha na ito ni Kyrie. Habang si Few ginamit yung black shoes. Pero makakatakas pa rin habang nangyayari yun. Nandoon si Super Marco sa may top lane. Ngumangat-ngat
at nag-clear na minion wave. Kahit anong mangyari, walang hindi nakukuha yung AP Bren. Nakuha ni Kyle TZ yung purple. Yes, nakuha ni Kyrie yung turtle, pero nakakuha ng libreng tower si Super Marco sa may top lane. Again, this is just a super macro na nanggagaling mula dito sa AP Bren. Yung cross-map plays talaga ng AP Bren ay kailangan nating nabangan. Kung may nangyayari sa baba, best believe na may nangyayari din doon sa taas. AP Bren in this game already showing championship caliber plays. Grabe. Super Marco! Hinarapan ba naman? Tapos Saan dito hindi na napunta? makakatakas pa! Super Marco again! At ang nasabi niya lang after kumuha ng kill is... Ano? Woo! Bakit? Super Marco! Ayaw nga pala! Piruin mo! Ginulat niya ang mundo Malakay Soto, pero ngayon, talagang nandito na ang sigaw ng mga Hive. Hindi ko alam kung naririnig sa broadcast, pero sana naririnig dahil grabe ang suporta dito sa Rizal Coliseum. Onyx, they're not finding anything on the map. CW losing this matchup versus the Cloud. Super macro mula kay Super Marco. Objective is the name of the game for AP Bren. Scaling is what matters for their side. And Onyx, again, cannot find any moves. Walang magawa yung kanilang mga heroes even though they have the items. Pero kanina pa sila chinecheck ni Kyle TZ pati na rin ni Ogwen. 30 seconds bago lumabas ang pinakaunang lord ng larong ito. Tignan mo naman yung damage na nanggagaling kay grabe. Sans. Respectable na rin ang damage mula kay Sans and AP Bren in this game. Talagang kinokontrol nila, ninanakaw nila ang mga pwedeng kunin. Oh, alam nila dito yung potential din ng lineup ng Onyx if ever magkaroon ng farm. Top lane. Astral Echo ay nandoon sa may top lane ng babantay. Kay Super Marco is gonna be boots. At ngayon para sa side na AP Bren, lamang sila 2.3k gold. Meron na ring Lord. Tingnan natin kung anong gagawin. Kiboy. And this is it. Kiboy already giving vision para sa side ng Onyx Indonesia, pero Kyle TZ. Flap, flap, Oo, flap, si flap, Flap flap. nahuli! Bibigay kaya ka na dito. Flap, Daisy, makakalipad dito si Chewe, pero lalaban pa rin. Si Kyle TZ magiging target nila doon. Tignan mo naman, nagdikit-dikita dito ang mga Onyx Indonesia, pero nagkakabagsakan na nga rin dito kay AP Bren dahil si Kyle TZ nawala na. Pero si Few nakapag-black shot pa rin naman sa boots, nandun na sa likod, at yung Lord na secure pa nga ng Onyx Indonesia. Massive turnaround para sa Onyx Esports at si Ogwen. Ay! Isa pa! At isang mabilis na baliktad nga ng Onyx. Yung sinabi natin W. 2.3k gold. Pero si Few makapikita pa rin dito. Napakadaming nangyari doon. At meron pang Lord ngayon, yung Onyx. Super Marco Blazing Duet. Si Chewe magiging target niya. Nagkasalubungan lang naman. Kiboy, nag-aanap pa rin ang pwedeng play. Pero AP Bren, that was a momentum-shifting loss. Napakaganda ng ginawa ng Onyx doon. Yeah, it's a mishap from Flap TZ pero Butsito hinahabol. Wala. Bumabawi na yung Arlot. Okay? Oh, Oh, relax Kaya ka Ay, muna. muna, sakay oh. ka lahat. Pati mga Indonesians, hindi na rin makahinga. Oh, napindot lang ni Flap TZ yung Vengeance. Okay lang yan. Reset lang tayo. Napindot lang. Kahit ako si Pakito ng moment na yun, teka lang, ayaw ko muna mag-team fight, kakahabol lang namin sa lamang nyo. Pero ngayon, lamang ang Onyx, nabaliktad nga nila ang sitwasyon ng ating laro. Yeah. Nagiging crucial na itong gold na hawak ng Onyx kasi meron din sila late game scaling prowess against AP Bren. And this time around, Onyx biglang nabaliktad ang gold lead. Sila na ang may hawak ng 2,000 kalamangan at mukhang babawi. Kiboy! What? Kiboy? Kiboy? Hello? Kiboy? Okay, nag-set up dito si Kiboy, ha? Nagamit na, oy, si Black Dizzy, mabaliktad pa nga! Oh, Kaya na no! makakuha ng kill doon, pero free hit na para kay Super Marco. Hinahanap lang nila kung nasan dito ang Claude. Pero delikado ngayon ang AP Bren dahil mukhang unti-unti pinapaliit ng Onyx ang kanilang kalamangan. At sumasakit na nga rin dito si Sans, no? Yung mga Star Shatter, bumabakat na sa mga targets. Grabe din yung aggression dito ng Onyx. Nakaramdam sila finally ng hininga. Nakaramdam sila ng sila naman yung nagdidikta ng tempo dito laban sa AP Bren. Flap TZ, kailangan nilang mag-reset dito yung sarili nila. They need to have a clean approach in this team fight. Even though wala yung Minoman's Fury, kailangan pa rin nilang isipin hindi ganun kadali patayin yung heroes ng Onyx, especially with the mobility and of course yung heal na nanggagaling mula kay Kiboy. Yes, and all of those heals, all of the zoning na nagbumula kay Kiboy, kailangan abangan ng AP Bren. May chance ata silang mag-counter set dito with the Arlot. But I feel like the next Lord fight, yun na ata ang magbibigay ng sabihin na natin yung flavor ng ating late game dito. Grabe yung ano dito, mga Astral Echo talaga ni Sans. Aray Ayun ko. o, sakto pa kay Super Marco. Yung mga ganyang moments, pwedeng diretsuhin agad. At dahil na-reveal dito ang area ng AP Bren, si Flap TZ bibigyan nila. Kyrie makakakuha doon ng isa. At mukhang dediretsuhin pa nga, ang sakit na sa pool. Dito ang mga bala ni Sans. Parang bala kasi, yung effect. Oo.
Again, ito na yung classic Onyx. Isang poke lang mula kay Sans. Alam nila na hindi lalaban si Super Marco and Flaptizio. Immediately gets punished with the jump of Kyrie and napakasakit na rin nung Navaria considering na meron na rin siyang tragedy dito pati na rin yung Divine Glaive. Oo. And add mo pa dyan yung damage na gagaling sa Impure Rage. Every time na may tatamaan dito from AP Brent, talaga mararamdaman nila yung poke damage mula sa Navaria. At naagaw pa ata ng Novaria ang purple buff on the side of AP Bren. That is a massive win if you're Onyx Indonesia. Ngayon, sisimulan na nga ng Onyx ang Lord. This is a Luminous Lord at napakasakit na nga dito ni Sans at Oo. kuntigan pa si Super Marco. Ito yung ito yung sinasabi natin kanina, yung Claude Paquito matchup. May tatao talaga mula sa Onyx para tapatan si Super Marco. Tsaka ibig sabihin yan, meron na rin ditong information kung saan ba manggagaling ang mga players ng AP Bren. Look at Boots at talagang nandun lang dahil alam niya na anytime may pwede mag-clear si Super Marco ng mga lanes dun sa gilid. Ganda ng Astral Echo. Grabe, ang ganda Kita ng lahat. Astral Echo ng gano'n kay Sans. At baka dahil dyan, libreng Lord na to para sa Onyx Indonesia. Might be. Ito na yata yung Battle of Attrition pero hindi na pasisilipin pa. Si Kyrie makakasecure. Oy! Napaka T-Boy! na Minoan Fury! Kaya naman Bowen! Lawi! Look at Kyle DC, the rest of the players at Super Marco dito. Kumain pa ka na Winter Go, Tanks! Mag-out! Pero Oh! Prince, sakto double kill para sa kanya pero nalaman dito, Pew! Oh no! Boots makakakuha ng kill dito at si Super Marco na lang dedepensa para sa side ng AP Bren. 4v1 scenario pero malayo pa naman ang ating mga minion waves. May 20 segundos para kay Flaptizio at Ogwen. Actually, sa buong AP Baka di Bren. umabot. Baka hindi umabot. 19 seconds. 10 seconds pa din si Flaptizio pero makikita natin na meron pang Lord. Si Ogwen, Super Marco dito coming kailangan out, maging Marco. maingat kung paano dedepensa ngayon. At papasukin na ng Onyx dito. Lahat ng mga pwede pasukin. Taas, masisira na. Isama mo ba yung gitna Let's do ni it. Flaptizio at Super Marco? Wala. Same goes with Kyle DC. Hindi nila mapupush, hindi nila mapupush. Sobrang kalmado ni Super Marco, hindi pa siya nag-commit ng Okay. phasing duet. Buhay pa ang AP Bren. Buhay pa ang AP Bren. Now it is a true 5v5. Astral Echo on 5. At ang sigaw ng madla ay defense! 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 Paano pa kaya papasukin dito ng AP Bren to? At dahil dyan, mabilis na madedepensahan. Buhay pa. It has to come down sa team fight execution ng AP Bren. Hindi pwedeng mauna na si Kiboy ang nagsiset dahil kanina pang nakaka-disrupt yung Minoan's Fury mula kay Kiboy. Oh! Okay, si Chewe dito. Chewe! Ay, sakto! Chewe! Dahil dyan, shutdown na kay Flaptizio, pero makahuli pa rin dito si Super Marco. Ginamit yung Blazing Duet at aalis na lang muna. Tapos may iwan pa rin si Boots. Ginamit na Astral Echo pero no effect. Dahil dyan, aalis mo na AP Bren. Kailangan na dumepensa ngayon kasi meron Oh pa rin my minion wave dito ang goodness. Onyx. At buhay pa rin. Both Onyx and AP Bren. Exposed. Pinipilit na dumepensa at umupensa. But look at Kyle TZ. Exposed na ang base ng AP Bren. At ano na lang ba ang sasalba sa atin dito, Midnight? Ano na lang ba ang sasalba sa AP Bren? They need a repeat of what happened in that team fight. Ogwen and Flaptizio setting up that play against Chewe. Kailangan ma-overload nila yung semi-purify nung 1-1 para at least kapag lumaban sila, abot ng AP Bren si Chewe. At tignan mo, grabe na, exposed na talaga ang base ng AP Bren. Hirap pa Malaking kalamangan ang meron ng Onyx. Ogwen still alive! Buhay pa rin, pero makikita natin dito. Ginamit yung Retribution. Si Kyrie, si Kyle TC nag-retry doon para merong slow. Pero sakto lang din naman na yan na magko-cooldown. Pagkadating doon sa ating Lord, 15 minutes pa lang pala sa ating laro, pero parang mga 50 na yung nararamdaman kong pressure para din dito sa ating dalawang kupunan. At grabe din naman kasi ang pressure para sa AP Bren at pati kay Onyx. Onyx, if they lose this, tapos na. Yes. For AP Bren, kung matalo sila dito, it could Momentum possibly be, as you said, the momentum shift. Oh, top lane. They're gonna go for the split. May panglaban sila kay Paquito. Oo nga, if ever, no, na sumalubong. Oo. Pero tayo sa mga sasalubungin is gonna be na Lord. Oh, nagkasa na Oh, na. okay. Nag-Astral Echo, sabi dito. Walang nahanap. Hindi nahanap yung Grak at saka yung Claude. Error 404. Wala si Claude at wala si Grok. Kaya naman babagalan nila ang pag-take dito sa Lord. Flaptizio and Kyle ang haharap. Look for the jump. The new TZ Brothers. Set. Boots! Oh, nahuli na nila! Saktong-sakto na abangga nila dito pero makakatakas ba? Napakagandang ball! At minus Retry. 1 ngayon! Ang Onyx! Narinig nila yung retry. This is crucial information for Onyx. Baka lumaban sila dito. Kiboy? Kiboy with the Minoan's Fury. Oh no, Kyle TZ! Mukhang makakatakas pa naman siya pero papapagsakin siya dito ni Chewe. Oh. Si 4v4 pero Chewe with the win of nature. Here comes the blazing dumat kay Nabalik Super na Marco. TZ. Pero yung magic damage siya, sunog pa rin siya. At mukhang babagsak na nga rin si Super Marco dito. At isama pa si Kyrie, nakuha na rin nila. Kaya naman dito si Sanchez Kiboy na lang ang buhay. At hindi na yata kailangan ng Give it Lord to- pero meron mga Oh!
Sans! Look at Sans! Walang bibitaw! Walang bibitaw! Si Ogwen dito, pipilitin na pighilan dito. Oh my God! Grabe naman ngayon si Flap TC, hindi pinapauwi ni Sans. At si Kiboy, hinahanap na rin nila yung minion wave dito ng Onyx na dun sa may taas! Ogwen, mawala na yung immortality! Open with a flicker. Makakatapos pa rin siya. At mukhang makakatakbo pa with the power of wilderness pero kailangan pa rin mag-iingat dito sa Star Shatter. At yan na nga, inaabangan natin. Buying time! Pero hindi sapat dahil si Sans ay makakakuha pa rin ng kill. Si Boots Manata magiging kapalitan dito, AP Bren. Still looking for support. Pero kailangan na nila mag-back. Kalma muna, hinga. Buhay pa rin ang parehas na kupunan. That Lord turn from AP Bren was amazing. Pero nung ginamit ni KTZ yung Retribution, immediately yung atensyon ng Onyx napunta sa Lord. And again, ginamit na naman yung Lord to bait out KTZ. Kaya naman nakaharap na magandang crossbow of tanks si 1-1. Ang problema, yung sumunod na target, it was on the Lilia. And nung ginamit yung Black Shoes, na-cancel din kagad yung crossbow of tanks. And Ito this na is round an two. evolved Lord. Round 2 as you said, pero mukhang secured na ng Onyx Indonesia. Oh my G! Pangatlong Lord na to. Boy pa, boy Para pa. sa ating game, kanina medyo mahirap na dumipensa para sa AP Bren. Ngayon na level 3, parang mahirap din ngayon. And look at Sans, by the way. 4-0-7. Para sa game na to, paano mo hahanapin? Parang hirap nang hanapin ng Novaria kahit anong isipin. Late game na rin. Yung Novaria ang hahanap sa'yo. Oo. Ikaw ang titignan ng Novaria. Pero honestly, tama na yung ginagawa ng AP Bren. Overload nila dito si 1-1. Just make sure na walang takas si Chewe mula kay Super Marco. Unfortunately, medyo napasama lang din ang pwesto kanina Super Marco kasi pagbalik niya sa BMI, nakaabang din si Kiboy. And he was able to take the Claw down. And Super Marco, kailangan niya lang ingatan yung positioning niya. He is gonna be able to stand in front of 1-1 with the Wind of Nature pero may kasamang Lord ang Onyx ngayon. Napakaganda mula kay Ogwen. Crucial defense mula sa AP Oh, Bren. no. Boots! Saan ka pupunta? Si Butch yung magiging target nila dito pero yung Lord halos mawala na agad yung buhay mo na depensahan ni AP Bren. Dahil- Buhay pa rin ang mga beast. Kaya Marco! kailangan umalis ngayon ni Kyrie! Kyrie is down! At si Kiboy naman ata ang susunod nila. Pinagpapanat na dito ni Super Marco. Si Flap ay nandiyan na nga rin. Kailangan na nga tumakbo dito ni Chewe. Tatlo na lamang sila. Si Sans nandun sa kabilang isla. Hindi tumama yung Star Shatter at Kiboy. Huli ka na naman, boy! That is gonna be a killing spree para dito kay Flap TZ. Pero lagi tatandaan na merong minion wave dito ang Onyx na kailangan depensahan ng AP Bren. Si Few lang ang nandoon. Pero mabubuhay na rin naman ang minion dito ng ating kupunan. Wave duties muna ang AP Bren. Pero remember, 5 heroes are alive. And importante rito to look at the skills and the battle spells of AP Bren. Kompleto lahat. They might just attempt a base push. A base push mula sa AP Bren. And this might just be the flavor. Pero CW. Chewe. CW! Few! Oh no! Black Shoes is available! Magpa-black shoes dito, pero hindi niya sapat. Pero pang winter trance si Chewe, mahanap nila. Pero pang immortality! Tapos sa dito mga players dito na AP Bren. CW! Huli ka ngayon, Chewe! Huli ka ngayon, May flicker, Onyx! may flicker! Huli ka ngayon, Kyrie! Si Kyrie. 5 players na AP Bren Final na dito slash! ngayon, pero napakakunat na isang box. Bang! And ang makakunatan niya! Pew! Kapitan ng idol ng mga kids! Idol ng mga kids, pinabagsak si Kyrie. 45 seconds out. 30 seconds para sa Lord. Crucial buy and sell mula kay Few with the Truncheon Immortality swap. Ogwen being hunted by CW here. Super Marco versus CW. Claude versus the 1-1. May Wind of Nature parehas. Pero hindi pa nagkakagamitan. Nagmamicro lang muna. Pero again, super crucial nung Truncheon Immortality swap. Hindi man nagamit yung crossbow of tanks. Pero enough in the niyang time after the Immortality. The AP buy- Bren with the punish. The buy and sell. Crucial buy and sell para sa AP Bren. Sabi ni Kapitan, hindi lang si Kyrie nagbabuy and sell. Ako din, di pa ako matanda. Pinakita pa niya na Fast pa rin. And this might just be the last Lord of the game. At sisimulan na nga ito ng AP Bren! Napakaganda pagpasok! Wala na ngayon si Chewe! Tapos makadediretso pa nga ginamit ang Binuwas Yuri at naririnig natin ngayon ang sigaw. That is it! AP Bren! That Dahil is si it! Kiboy mahanap na rin! At may isa Super pa. Marco makakuha ng kill! Boots, Kyrie na lang ang natitira. Pero nagkakabagsakan na nga dito. Si Sans nagbabato pa rin ng mga bunalakaw. Few nandun sa likod. Super Marco still alive. At makakapag-live steal pa nga. Pero si Kyrie, napakakunat. Si Boots ay nandyan pa rin. Sans with the damage! Kailangan Ay! meron pinunod dito kay Sans. Si Kyrie mamamatay na doon. Take note, tatlong po tayo para sa Onyx. Pero nandito mga minion wave. Na Onyx kailangan depensahan. Napakagandang final slash. Ginanahitan na rin. The Blazing Duet. 2v5! 2v5!
It is a 2v5 scenario. Pero kailangan dumepensa ng AP Bren. No jungler for Onyx. No jungler for Onyx. And libre ang Lord. Nakatingin na ang AP Bren sa final objective ng game. Sans looking for a miracle. Kailangan niya na mag-wish sa shooting star dito. O talagang tinatawakan niya dito ng mga pabola niya. Si Kyle TC pero hindi sapat ang bola para pigilan ang lakas ng AB Bren. Kaya naman sila makakakuha ng ika-apat na Lord. Oh my goodness, Onyx Esports, how can you defend this? Remember, ino-overload na ng AP Bren si Chewe dito. Magkaka-flicker pa si Ogwen. Flap TZ is a minute away from his own flicker. Baka i-delay ito ng AP Bren. This might just be the game-ending push mula sa AP Bren. Dinedelay nila yung top lane. Dinedelay na nga nila at naririnig na rin natin ang sigawan ng mga madla. AP Bren, isang push, isang kill, isang team fight para sa pang-apat na kampyonato ng Pilipinas. Look for the wild charge. Look for the final slash. Dinedelay nila. Hinihintay nila yung flicker ni Flap. Talagang kailangan sabay-sabay. Dito ang AB Bren, walang kailangan or walang pwedeng palusutin. 20 seconds. 20 seconds. That's the timer for AB Bren. 20 seconds for the game-ending push for the possible last team fight. Kailangan na lang ipanalo to. Kailangan na lang basagin ng malinis. 10 seconds. AP Bren, nasa kanila na ba ang agimat? Nasa kanila na ba ang dugong 5, palaban? 4, 3, 2, 1. Flick is available for Flap TZ. Okay, makikita natin Okay, dito napasok kay Lord. na madedepensahan pero meron pang gitna. Meron pang ibaba na pwedeng dumaan para dito sa AP Bren at walang makalabas ngayon galing sa Onyx. Flap. This is it. Mukhang ang call ng AP Bren ay kumalma muna. Ang call ng AP Bren ay bigyan ng chance ang Onyx huminga. Numimpis yung hangin. Tayo din, kailangan nating huminga. Kailangan din nating huminga. At ngayon, para sa AP Bren, malalaman din kung saan nakapwesto ang kanilang mga kakampi dahil may Astral Echo coming in from Sans. The difference now, however, is may basag na tower sa taas ng Onyx. In AP Bren, they have the capability of split pushing. Nakuha din yung tower sa may bottom lane, although may base tower man ang Onyx. Pero AP Bren might just turn to push a tower instead of taking the Lord. Yeah, and look at this. The damage coming in from Sans still very respectable. But Ogwen with a flicker play. Possible flash! Wow! Huli ngayon si Chewe! -1! At isa-isahin pa nga yata nila! Merong minion wave dito sa may ibaba na magandang paghuli! 58 seconds bago mabuhay si Chewe! Isang minuto para kay Chewe at hindi to flip-top dahil 30 segundos na lang ay pwede pang makalord ng AB Bren. Pero mukhang Lord ay hindi na nila Wala papansinin. nang pake. Pupunta na sila ng mid and bot lane. Kaya magdepensahan dito ang minion wave. Oh, nag-retry. Nakita natin dito na ginamit din nga ni Kyrie ang kanyang retry. Flap, 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 Look at flap, Flap flap, flap. TC, Kiboy yung mahuhuli niya doon. Pero sakit na ng damage talaga ni Sans. Wala din minion wave. Flap. Hindi meron sa may gitna dito ang AB Bren. Buhay pa rin ang Onyx Indonesia. Oh, Pero si Marco! Super Marco, kamuti ka na. Wala pa namang immortality yun, boy. Kyrie, Okay, meron pa gulong. hinaharangan ni Ogwen yung pupuntahan ni Kyrie dito. Napakalayo nung inabot nung gulong ni Kyrie. Nagsascouting muna dito si Kyrie. Kung nasa sa mga Pilipinas. kalaban nila. Yes! Oh my goodness, 9 seconds para kay CW. Malayo pa naman yung 1-1 with Flap TZ again with that final slash flicker play. And pwede natin makita ulit yung Ogwen, hinarangan na yung Star Shutter. Initial Star Shutter pa lang naman niya mula kay Sans. May mga susunod pa yan. Pero nirarush Ayun nila si hanggat Chewe. wala pa si Chewe. Hanggat wala pa si Chewe, let's rush the Lord! Habang si Kyrie dito ay mamapasok. Final slash para dito kay Flap TC. Boots. Kalahati lang nabuhay pero parang pagsuntok. Ilang pa damage T-Boy, dito para T-Boy. matapos nila napakaganda minong series para dito sa Onyx. Mukhang makukuha pa nga. Oh, Sans! Oh, no! Wala na buhay dito mga players. Kiboy is Oh, down. no! Flap TC is down as well. Habang si Mew hinahabol dito ni Boots. Oh, no! Tapos si Super Marco may pilitan na umuwi. At mabibigilan pa nga dito si Super Marco. Oh, hindi Calvi na is pauwiin. down as well. Hindi na nila pinapauwi. Hinahatid pala nila pauwi. Hinatid na nila pa uwi at si Kapitan na lamang at si Ogwen ang nananatili magde-defend. Ay! Pero baka pag-Black Shoes pa naman siya pabalik. This is a Oh. 2v4 scenario with a Lord push, with a massive turn of events. Onyx na naman ang lamang! Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Paano Onyx ngayon na nakakuha ng Lord? Oh my goodness, yung damage mula sa Star Shutter, 4 yung tinamaan. Mula kay Sans, Keyboy with an amazing set on the Minoan's Fury. Unfortunately, dikit-dikit sila. They will try their best to slow down this Lord, pero napagamit na ng Black Shoes of you.
Parang hindi yata enough dito ang pwedeng pang-defense sa Thanks. Bren. At dumiretso nga lang paglibat dito. At look at that! Dahil dyan, ma-extend pa ang ating mga laban at sumisigaw ngayon ang mga taga-suporta ng Onyx. Silang magwawagi para sa laban na to. Game 6 secured. Onyx Indonesia, after a long game, denies AP Bren from the championship. Ay. Naubusan na ako ng hininga. Pero I gotta commend. Si Sans talaga. Sobrang hirap. No doubt, no doubt. Si Sans. Yung mga Astral Echo niya, yung mga Star Shatter niya, huwag bigyan ng Novaria. Oo. Huwag na natin bigyan ng Novaria yan. And that was a very... sorry, naiwiwindang pa rin ako. Tagal na parang deserve mag-tissue. It is a very good game for Onyx Indonesia, and especially for Sans. A perfect Novaria game. Kailangan nating respetuhin yun, guys. Oo. Seryoso. Seryoso. I mean, they did pick Real talk the lang. Lilia. They did pick the Lilia into the Novaria. Pero again, it's the performance of the player. Nung umabot ng late game, sinabi natin magiging problema ng Novaria na to, and it did. Sans is a very mechanically skilled player. And kitang-kita dito sa game na to, yung level of execution, yung hit rate, nag-matter, ilang beses tinatamaan yung mga right targets. And yung 1-1 ni Chewe, na-amplify yung presence kasi yung slow na nanggagaling mula sa Astral Echo, talagang nakakite around sila. Kaya nung nangyari yung huling Lord fight, after the Minowan's Fury, doon na nag-crumble yung team fight ng AP Bren. Considering wala rin sa kanila yung tools nila nung time na yun para labanan yung 1-1. Tapos nakahabol pa si Chewe, no? Imagine ninyo, overall, that was such a good game para sa Onyx Esports. May hula ba kayo? Sinong MVP natin? Pili ko si Sans eh. It has to be Sans or CW. Oh, Sans eh. Yan na nga. Gilak Sans Grabe. in all of his glory. MVP ng game number 5. Kung ako man yung Bren nung moment na yon, kahit gusto mong hanapin si Sans, hindi talaga siya magpapakita kasi bago pa siya mahanap, alam na ng Onyx kung nasan yung mga AP Bren. Yan yung literal, wala kang no choice. Parang one step ahead. Lagi silang one step ahead because of Sans. Zero deaths. I mean, wala talagang hahanap sa kanya. Pero, considering na may Claude din naman, kaya naman actually talaga ng AP Bren. Pero lahat kasi sila, yung resource sila, allocated for the 1-1. And super clear na ang condition for AP Bren is ma-flickeran yung 1-1 or, dalawa sila. Either mag-flicker yung Grok or yung Arlot, i-overload nila yung 1-1. And from there, they can actually win team fights. Pero nung late game, pinapatagal na ng Onyx yung mga laban. And nung nag-spawn si Chewe kanina sa huling Lord Dance ng AP Bren, nag-all-in din si Kiboy with the Minowan's Fury, effectively delaying the Lord, and umabot si Chewe doon sa team fight na yun. And even if napitas si Chewe at Kiboy ng maraming beses sa laban na to, nung umabot na nga sa late game, as you said, the Novaria proved to be too much of a problem. Ito yung tipo na paano ka mapipitas kung kitang-kita ka kung nasaan ka all the time. Tsaka ang ginagawa dito ni Sans, di ba, one Astral Echo. Tapos, pag nakatama siya ng isang Star Shatter, consistent yun. Talagang pipitikan niya ng pipitikan. So, ang mangyayari dito para sa AP Bren, may added sana sila, di ba? Kompleto dapat sila 5. Kailangan umuwi ng isa. Kaya minsan, tinatamaan pa ni Sans si Kyle TZ. Oo. Sakto dun sa may bandang Lord kasi predicted kapag, di ba, mag-a-attempt dito yung AP Bren kasi sila nakuha ng Lord. Predicted kung saan tatayo dito yung jungler. So, kahit wala si Kyrie, kung halos walang buhay, si Kyle DC, mapaforce dito mag-back away ang AP Bren. Super ganda rin nung naging performance si Flap on the Arlot. Kahit pasabihin na natin, hindi naging ganun kaganda yung kanyang early game, is because of Kiboy. Yung ginagawang plays ni Kiboy dito allows Onyx to shut down the Arlot kasi nauunang tumalon yung Minotaur. Pero pagdating yung late game, it really was like a miracle sets na nanggaling. Hindi nga, multiple miracle sets nanggaling mula kay Flap TZ. It was just talagang pagdating yung late game, may overwhelming problem dito from the side of Onyx. Kahit sabihin natin super single target. Pagdating late game, yung Star Shatter, AOE yun eh. Basta magdikit-dikit kayo, tatama, sasabog yun, sabay-sabay mo mag-proc. And again, nakakita si Kiboy ng magandang Minowan's Fury. Tinamaan silang 4. Nakita natin yung sumabog sa 4. Doon na nagsimula yung turnaround for Onyx Esports. And Onyx Esports in this game, yung turnaround nga na nabanggit mo, talagang alam nila kung paano mag-capitalize sa mga sa mga errors na lumalabas sa side ng AP Bren. And even if yung errors na yun ay maliliit lang, may kapangyarihan ng Onyx na magpuwersa ng errors, and that is honestly one of their biggest skills in this 27-minute game. One of the longer games dito sa seryeng ito. Di ba yung mga recent natin games para mga 14 minutes? Oo. Ito parang nag-init na sila. Tsaka ito yung kinagandahan kapag yung dalawang lineup mo,
or yung lineup ng both is meron pang late game, parehas. Oo. Meron pang early game, parehas. Kaya hindi na ako magugulat kung yung next na mga games natin, 30 minutes sa mga susunod na laban. We did say, no, medyo payat yung Grok ng AP Bren. Ogwen did a lot of wonderful Yeah. things in this game. Yun lang talaga din yung limitation ng hero, no? May mga bagay na di talaga siyang pwedeng gawin, especially yung pag-front dito kay 1-1, pero nasolusyonan ng AP Bren. They overloaded CW multiple times. Pero ang wala talaga sila sagot dito is the Novaria from Onyx Esports. Nung lumabas na yung mga damage items niya with the Divine Glaive, yung Blood Wings, and of course yung Glowing Wand, lahat ng skills niya masakit. And hindi niya binenta yung Enchanted Talisman. Most people would actually sell that. Pero importante kasi dito yung constant vision na binibigay That's true. mo, yung constant pokes na nagagaling mula sa Star Shutter. Kasi ang habol mo dito, yung constant proc nung Impure Rage alongside the Lightning Truncheon. And kapag tumama yan kahit sa single target, basta may katabing dikit-dikit, Oh. magpo-proc yung passive ng Lightning Truncheon. Kaya napaka-hapde yung damage na nilabas ni Sans. And grabe nga yung hapdi na nakita natin, especially na magkakadikit-dikit na sila. And ito yung mga nakakagulat, yung kahit minions yung madaplisan, Ang sakit, no? tatalsik pa rin siya sa'yo. Oh, tsaka kapag ano na yun, imminent threat na agad yun na para dito sa side ng side ng AP Bren. Kaya hindi na ako magtataka kung kahit nung previous game naman, kahit nanalo ang AP Bren, si Sansa ang may pinakamataas na damage dealt para doon sa ating laban. And no contest, Supermark is really the gold per minute guy or the rich guy of the game. Pero kawawa si Kyrie, boss. Oo. Actually, si Oo. Kyrie dito, literal sandbag. Sandbag talaga yan siya, ang description sa nangyari sa kanya. Kasi every time nakikita siya ni Flap, hawi. Pero alam mo yun, maganda naman kasi nahawi yung banks, di ba? Boss, dapat pogi ka. Oo. Kaso, ang masakit doon, pagkahawi niya, may kasamang pakbukbuk ng apat na kasama niya. And naging effective yon in the early to the mid game. Pero pagpasok ng late game, parang hindi na nga sila makahawi ng mga targets. And naging ang focus na ata dito ay si Chewe. Kung saan nahuli naman talaga si Chewe more than 2 or 3 times. Yeah. Sadyang, for some reason ay nabubuhat ni Sans yung damage in a team fight. Yeah. Tapos mag-ulti na lang bigla si Chewe. Parang siya yung naging finisher. Yeah. Technically, dalawa naman silang damage dealer for both sides. No? Just si Super Marco, si Vio for AP Bren, Onyx, Sans, and CW. Ang problema na din talaga is, again, yung pinag-uusapan nating problem kanina na hindi nila abot yung Novaria and mas mataas talaga yung poke damage yung gagaling dito mula kay Sans. Vio, however, did most of the damage from the side of AP Bren. Dahil alam natin ang Lilia, napakasakit niyan. Talagang pagdating yung late game, di mo pwedeng i-underestimate yung damage output. Pero ang isang kailangan intindihin din kasi ng AP Bren, yung existence ni Kyrie, yung kapag rumorol siya, kapag low HP ka, nakakatakot yun. Nakita natin yun before. Nung tinamaan lang si Super Marco isang beses, nag-engage siya agad yung Onyx Esports. And then for AP Bren, suddenly parang naramdaman nila hindi nila pwede ilaban. So may ganong threat kasi from Onyx Esports. Sa kapag tinamaan ka nung Star Shutter from miles away, bigla nagiging awkward yung teamfight for AP Bren. And grabe si Sans. 15k lang yung damage na na-take niya. Wala Diba? talagang nakahawak sa kanya. Grabe yung positioning, tapos may threat pa yan. Sans Baka na yun. bigla niya, Sans you! Sans yun. Sans you, dito na as! Oh my goodness!